Creative team ng Tape Inc. umaariba na naman at muli na naman pong nangungopya at nangangapi paste. Hi guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Nandito na naman po ako, si Gandara SRU, para maghatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings about sa TVJ, sa Itbulaga and the Legendary Cards. Kaya naman po sa mga nandito ngayon na nakikinig, big shout out po sa inyo, at sa mga hindi naman nakaka-subscribe pa, maaari po ninyo pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating balita. And eto na nga, para sa mainit po nating balita ngayon, so pumapatungkol na naman po ito sa Tape Inc. na kung saan after po nating mapag-usapan ang pangongopya sa idea ng Gimme 5, medyo iniligaw at iniliko na nga po ng konti ng TVJ, yung Pinoy Henyo. Pero ang taping kaya paawat, pati po yung idea sa Gimme 5 ay kinopya na rin nila. Baka mamaya, bukas makalawa, magising na lang po tayo. Meron na rin silang AI family. Ewan ko na lang po talaga. So ngayon naman ng mga ka-legendary cards, ang meron at bagong kinokopya na naman ng tahanang pinakamasaya or creative team nila sa original Itbulaga ay yung One for All, All for One po natin noon sa barangay. So natatandaan nyo pa po ba yun? Yung takbuhan sa barangay, yung bibigyan lang po ng TVJ ng 1 minute yung nasa barangay para kunin yung isang bagay, for example, tabo o kaya kutsara. Tapos saka po kayo pipila. Siyempre kasama po yung plastic bottles. At diskarte nga po nung iba, yung kanilang asawa o kaya kamag-anak, pinapapila na po nila. Tapos sila na ang bahala kumuha sa bahay ng mga kailangan para mabilis nga naman. So matuturing po na napakaganda ng segment na yon ng TVJ and iconic na kanilang ginagawa sa barangay. Pero ang tahanang pinakamasaya ng Tape Inc. mukhang ayaw na naman pong kumuwala dahil meron na rin po silang takbuhan and bayanihan, peking bayanihan sa kanilang G sa Gedli. So kung yung atin ay kukuha po noon ng kung ano-anong bagay bago po pumila sa kanila, dapat mag-selfie ka muna sa TV bago ka tumakbo at pumila. And take note guys, pati po yung banderitas na design sa One for All hanggang sa sugod bahay, ang mga kapatid ay kinopya rin nila. Kung makikita po ninyo dito, may banderitas din po silang nakadesign. May flower lamang po sa ibaba para magmukhang unique naman kahit papaano. Pero ganun pa din ang idea, ganun pa rin yung design. Kaya naman ayon sa kanila, mga netizen, talagang wala na ibang ginawa po ang creative ng Tape, kundi ang mangopya na lamang. Kagaya nito, nangopya na naman ang Tape Inc. Tahanang manggagaya, tahanang walang originality. So narito po sa banda kaliwa, ang original bayanihan at takbuhan sa Itbulaga. At dito naman daw sa kanan, peking bayanihan at takbuhan sa tahanang pinakamasaya. So si Yorme nga daw, ka-legendary cards, nalilito na. Ang nasasabi ay barangay. Di ba G sa Gedli sila? Di sa Gedli dapat yung sinasabi nila, hindi barangay. Kasi nalilito na or di kaya sinasadya na rin. So kayo ba, anong inyong masasabi patungkol po dito? So yung iba sinasabing mukhang sinasadya po nila na madikit na naman sa Itbulaga kasi sa totoo lang naman daw ay tumahimik ngayon ng Tape. Walang gasinong ganap, parang hindi naman sila ramdam. Ka-legendary cards, hindi sila nararamdaman. Maybe dahil rin nila, yung kanila ring ratings consistent din naman po sa ilalim. Consistent na plakda. Kaya maybe taktika po nila ito na muling idikit ang sarili sa Itbulaga para pag-usapan at makahabol-habol naman sa ratings.
So lahat po ata talaga gagawin po nila para lang po makuha lahat sa TVJ, ano. So yung segment, pinaglalaban din po nila yan na hindi kay Jennifer ang copyright nito dahil empleyado nila si Jennifer. So maybe isa rin talaga to sa until now pinanghahawakan po nila. Kaya malakas din ang loob nila na gumawa po ng kamukhang kamukha po ng original segments ng Itbulaga. Samantala, sabi dito ni Rosario de Castro, magandang gabi. I know that God works in mysterious ways. I prayed that lahat ng mayayabang sa noontime shows mula sa mga vloggers hanggang sa lahat ng bumubuo ng shows at pati na financier nila makamit ang kanilang leksyon. Mas maganda ang mag-exit na ang TVJ kung yayabang pa sila lalo. So, nasa naman dun po ang pagyayabang ng TVJ. Parang ultimo nga ata segment, di po nila ay pinopost, lalo na kapag number 1 sila. So, nasan po yung pagyayabang doon? Maybe yung mga fans nga maaari, mga vloggers din na minsan. Pero, hope naman na alam nyo yung pinanghuhugutan o yung pinagmumulan. Until now kasi patuloy pong inaagaw sa TVJ ang Itbulaga. Kahit pa sabihin na iba na ang pangalan na kanilang noontime show, nananatili na umaapila sila at sinasabing sila ang dapat at may karapatan sa titulong Itbulaga. Nariyan nga, tagpa-registered po sila ng NICE Classification 41 for Entertainment and NICE Classification 35 magkasabay na pinarehistro ng Tape Inc. So, paano tatahimik ang mga fans? Samantala, sabi naman ni Sir Erwin Ilagan, ayan, wala po kasi kayong username na nakalagay, kaya parang nalito ako, Ernesto, yun na sabi ko kagabi. Anyway, shout out Sir Erwin Ilagan na magandang gabi, magandara. Isa ang masasabi ko, tumigil na kayo tape. Hindi ba kayo napapagod? Awat na ibabasura lang yan. So, speaking of pag-aapila, parang patagal no, ang desisyon sa apila. So, ano kayang balita sa Court of Appeals? So, itong Tape Inc., yung kanila pong mga defenders, ay nag-iingay na rin. Sana naman daw, ang TRO ay ilabas na. Sana naman daw, ay tulungan ng tape ng Court of Appeals para mapatigil ang TVJ. Ilabas na daw ang TRO. So, maging sila inip na rin sa paglabas po ng apela ng tape. So, paano kaya yun kapag nabasura? Matapos nilang madaliin itagparate ang IPO, ang judge. Ano kaya ang mararamdaman nila? Samantala, sabi naman dito ng isa pa po nating subscriber and commenter, if ever Tito Sen returned to the Senate, he should pass a law regarding the situation na they've experienced to Tape Inc. Wala kasing silbi mga artistang nag-display lang dyan sa Senado. Well, except po kay Senator Raffy, marami ako napapanood sa Facebook na videos na talagang grabe makipaglaban din itong si Senator Raffy para po sa mga nangangailangan. Tungkol po ito sa Senado, talagang pinaglalaban po niya mga OFW, mga farmers. Anyway guys, bago tayo maligaw, speaking of Tito Sen, napakalakas ni Tito Sen sa survey. Kung sakasakaling maisipan po niyang bumalik sa politika, top 3 po siya. Pasok siya sa top 3. And for sure, ang mga legendary cards, dadalhin po talaga siya sa susunod na election. And patungkol naman dito sa sana ay magpas siya ng isang batas tungkol sa kanilang pinagdadaanan na medyo tagilid yung nasa isip ko. Pwedeng oo kasi na-experience niya and ayaw niyang ma-experience din ng iba kaya gagawa siya ng batas. Pero po pwede rin na hindi dahil meron na rin namang mga batas na nakasaad and baka magmukha lamang po siyang bias at makasarili kasi. No, lalo pat mainit pa rin until now yung issue.
Sabi nga nung iba, baka 3 years pa daw abutin ang takbo ng kasong ito kasi dadaan pa ng Supreme Court. Napakabagal nga daw po ng justice system natin. Kung siya po ay mananalo sa susunod na eleksyon, tapos gumawa siya ng batas, so baka isipin naman ng iba, lalo na't mainit pa ang tungkol sa issue, is nagpapa-ahwa effect or pang sarili lang yung iniisip. Knowing Tito Sen, ayaw po niyang madadawit ang Itbulaga sa politika. Dahil kapag dinamay mo yang Itbulaga, yan po ang simula ng downfall ng EB ayon po sa kanya. So ganyan nila kamahal ang Itbulaga. Kayo ba guys, tingin ninyo, pwede rin naman nga, kasi hindi lang naman ito para sa kanila, kundi para din po sa iba, 'di ba? Pero 'yon ay kung bukas ang isipan ng iba pong mga tao. Alam niyo naman, napakarami pong bashers. Anyway, yun lang po muna guys sa aking update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.